Hey, God's morning mga kapatid. Isang pagpalang bagong taon at God's morning sa ating lahat. At ngayon po ay sa araw na ito at oras na ito. Ngayon pong 6 a.m. muli tayo ay nagbabalik sa ating daily devotion. No? At tayo ho ay tutungo po dito sa ating paksa. Ano ho? At ngayong unang araw ng taong itong 2026, ngayong pong January 2, araw po ng Friday, tayo po idadako sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. At pamagatan po natin itong renewed day by day, embracing inner transformation. At sa atin pong pagtalakay ng ating unang scripture no for 2026 no ho, na atin pong pangungusapan no ho, ay tayo ho ay sasamahan muli ng aking partner para po basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. Pero bago po yun, nais kong batiin ng happy birthday ang anak ni Sister Malu, si Zoe, dyan sa Canada. Ano po? At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 2 Corinthians 4 verse 16. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay na ipagkakaloob mo sa bawat isa. At maraming salamat din po sa taong nagdaan na 2025 na kami po ay patuloy niyong binibigyan ng kalakasan ng loob, kalakasan ng spiritual, Panginoon. At ngayon taong 2026, Panginoon, ang aming mga pinagdaanan ng nakaraang taon ay yun yung magiging kalakasan namin upang patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon. At kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sa aming mapag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon, gabayan mo po kami ng iyong banal na spirito nang sa gano'n na ito ay aming may isa pamuhay. Maibahagi din sa iba, Panginoon. Patuloy ka pong manguna sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, praise God. At sa oras po nito, no, ay napakahalaga po nating tunghayan ang bahaging ito. No? At nais ko rin basahin ang talatang ito mula po dito sa Amplified Version naman. Sabi doon sa Amplified Version, therefore, we do not become discouraged. Ano ho? It means spiritless, disappointed, or afraid. Sabi doon, though our outer self is progressively wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day by day. Ano ho, napakagandang pag-usapan po nito. Ano ho, dahil marami ho sa atin ngayon ang madaling ma-discourage. Ano ho, na lalo na tayo bilang mananampalataya ay madali po tayong madismaya sa mga bagay sa buhay natin na nangyayari. Ano ho, lalo na ngayon sa politics, sa pangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Ano ho, marami tayong pwedeng panhanan ng mga discouragement na ito, maaring galit o hindi natin namamalaya, nagkakaroon na tayo ng rebellious spirit. Ano ho? Kaya nga po dito si Apostol Pablo po ay nagsulat no sa mga taga-Corinth. Katulad din natin ngayon ano ho na maaring tayo ay nadi-discourage ano ho, sa mga bagay. At ito hong sulat na ito ay encouragement no ho, ni Apostol Pablo
sa mga taga-Korinto noon at ngayon ay maaring nawa ay magbigay din po ng encouragement sa atin sa ngayon sa kasalukuyang panahon. Ano ho? At noong panahon po na yon, ano ho, ay itong sulat na ito ng encouragement na galing po kay Apostol Pablo ay sila po ay halos katulad din po natin na nasa gitna ng pagsubok, persecution at mga pagduruda. Ano ho? Sa pananampalataya. No ho. At ang verse na ito ay parte ng kanyang pagpaliwanag kung bakit hindi dapat mawala ng pag-asa tayo na mananampalataya. Kahit na parang nasisira ang mga bagay o sabihin na natin sa ating buhay kung tayo man ay mayroong karamdaman o anumang bagay dito sa mundo na pwede nating ikasira. Maaring pisikal na katawan o mga pangyayari sa ating buhay. At halina't tunghayan po natin. Kaya sabi nga po doon, di ba, sa talatang binasa, kaya't hindi tayo nawawala ng pag-asa. It means spiritless, disappointed, or afraid. No, kahit unti-unting nasisira ang ating panlabas na katawan o yung outer self, no, ang ating panloob na pagkatao, yung inner self, ay patuloy na binabago at pinapalakas araw-araw ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po dito papasok ngayon bakit natin kinakailangan ng salita ng Panginoon Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Doon sa unang talata, sinabi po, therefore, we do not become discouraged. No, it means yung spiritless, disappointed, or afraid. Ang isang katanungan dyan is why o bakit. Dahil, mga kapatid, ang pagkadismaya o yung tinatawag nating discouragement at takot ay galing sa paningin natin sa pisikal na mundo. Yan po yung nakikita natin. Kaya nga po tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo o sabihin na natin tayo mga tinawag na born again. Ang pag-asa natin ay nakasalalay sa walang hanggang katotohanan. This is the eternal truth. Hindi sa mundong ito na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Tunghayan po natin yun. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa John 16, verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Napakaganda hong balikan. Ano ho? Sabi doon, sabi doon sa talata, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po napakahalaga na tayo ay nare-renewed day by day na nagpapaalala sa atin, tayo ba ay na kay Kristo? Sa ating bang ginagawa, iniisip, sa paglabas natin after this, masasabi ba natin na tayo ay na kay Kristo sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, sinasabi? At sabi nga, may kasunod doon eh. Sabi doon, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ay nagpapakita sa atin kung paano tayo nagtitiwala sa ating bawat pagkilos o paggising pa lang natin sa umaga, sa ating God's morning. Masasabi pa natin God's morning, no, na Lord, salamat sa araw na ito. Lord, salamat at muli binangon mo ako, Panginoon, upang magkaroon ng bagong pag-asa. Naniniwala at nagtitiwala ako sa gagawin mo, hindi sa gagawin ko o sa gagawin ng mundong ito. Masasabi ba natin yon sa ating buhay na pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos o patuloy tayong nadi-discourage sa sarili nating kahinaan, sa sarili nating sitwasyon o sa sitwasyon ng mundong ito, sa kahinaan ng mundong ito. Kaya nga mga kapatid, kahit tayo po ay may sakit, problema sabihin na natin sa pera o panghihina ng katawan, ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, ang siyang nagbibigay ng lakas sa ating kalooban. Sabi nga sa atin ng Romans
chapter 8, verse 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo man ay nadi-discourage, kung tayo man ay nangihina, hayaan natin na palakasin tayo ng ating Panginoon Diyos. Hayaan natin na palakasin tayo sa bawat salita ng ating Panginoon Diyos bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga po doon sa sumunod na talata, nasisira ang panlabas na katawan o the outer self. At ito po ang outer self na ito po ay simbolo ng mortal na katawan. At sabihin natin, mga paghihirap at pansamantalang pagsubok sa mundong ito. Lahat tayo ay tumatanda, nagkakasakit, at nahaharap sa kamatayan. Pero lahat ng ito ay temporary lamang. Hindi ito ang totoong kwento ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, o ikaw ay na-born again, o ikaw ay pinili mo sumunod sa ating Panginoon sa Kristo, hindi po yan nagtatapos. Ayon sa Biblia. Sabi nga po, ang physical na paghihina ay reminder na hindi tayo para sa mundong ito. Diba? Sabi ng Philippians 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Pwede bang pabasa sa Amplified Version? $3.20? Mm. 20? Ah. 21. 20. But we are different because our citizenship is in heaven, and from there we're eagerly awaiting the coming of the Savior of the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi po dito sa talatang ito, dito sa verse 20, but we are different because our citizenship is in heaven. And from there, we eagerly await. It means the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. Yun po yung ating iniintay. At ang citizenship dito ay parang passport. No, di ba? From the word itself, citizenship. Pag makita pa, paano malalaman natin ang citizenship mo? Hinga mo ng passport. Di ba? Hindi tayo citizens ng mundong ito, kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po yung identity natin, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, yun na pong identity natin. We are citizens of heaven. Hindi dahil sa gigawa natin, pagkilos natin, kundi dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya kahit mahina ang ating katawan, secure ang identity natin bilang anak ng Diyos. Sabi nga sa atin, di ba, ng John chapter 1, verse 12. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi doon, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa anak ng Diyos, sino yun? Ating Panginoon Kristo ay bibigyan ng karapatan bilang anak ng Diyos. At yun po yung kahalagahan ng pagtanggap. Ang katawan natin ay parang lupa o sabihin na natin alikabok o dust na babalik sa lupa. Diba? Sabi po sa atin yan ng Genesis chapter 3 verse 19. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Yes. That is the proto-evangelium noong ang tao ay nagkasala at sumuway sa Panginoon Diyos. At ang proto-evangelium na yon ay binigay ng Panginoon dahil nagkasala ang tao. At tayo, ganun din sa kasalukuyang panahon.
na nung tayo ay nagkasala at nalaman natin na ating pagkakasalang ito and we confess our sin, kailangan nating tanggapin si Kristo. The only way, the truth, and the life. Kahit anong pilit nating mag-exercise, magpaganda, o magpayang looking, darating ang araw, manghihina tayo. At sa panahong iyon, ganun ang nangyari, at sa ngayon, ganun pa rin. Bakit? Para maalala natin na ang mundong ito ay hindi permanenteng tahanan natin. Kaya nga hindi natin dapat masyadong mahalin ang mga bagay na nasa mundong ito, na parang tila ba, parang ito na yung ating kaharian, ito na yung ating kayamanan. No? Ang kayamanan ito ay lilipas. Maglalaho, mawawala ng saysay. Kaya nga, kapag nagkasakit tayo o nararamdaman natin ang pagtanda, hindi ito sign ng failure. Kundi paalala na may mas magandang buhay na nag-iintay sa atin sa langit. Di ba sabi nga sa atin ng ating eschatology mula sa Revelations chapter 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. Wala nang luha, wala nang pigati. At yan yung mundo nag-iintay sa atin. At yan ang mundo ng permanent na ating patutunguhan. Kaya nga po, ang tunay nating identity ay nasa ating Panginoon Kristo. Di ba sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Amen. Kung ikaw ay tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, you are new creation, sabi po doon sa talata. Old things are gone. Dati, noong hindi pa tayo saved o hindi pa tayo ligtas, ang identity natin ay nakadepende sa achievements, sa ating mga looks o status dito sa mundong ito. Yan yung priority natin, no? Sabi nga, 'di ba, may naririnig natin kapag kapag tanda mo at ikaw ay hindi nag-ipon, kawawa ka. Kapag hindi ka nag-ipon, kawawa ka sa iyong pagtanda. Totoo rin naman. That is the facts. But, the thing is, mas kawawa ka kung wala kang Kristo. Na tumanda ka na, pero hindi ka nakakatiyak kung saan ka pupunta sa iyong pagkamatay. Lahat tayo darating sa ganon. Maliban na dumating ang Panginoon sa Kristo at dagitin ang mga buhay. Kaya nga, nung tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo, binago niya ang core natin. Hindi na sino ka. Hindi na sino ka ang importante sa buhay mo, kundi kanino ka. Ulitin ko po, nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, binago niya ang core na ito. Hindi na sino ka, kundi kanino ka. Sabi nga sa atin, di ba, ng Colossians chapter 3, verse 3. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay nababago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. From the moment you receive Jesus Christ, you're already dead sa old self mo. Why? Kasi si Jesus Christ na ang nakikita ngayon sa buhay mo. Sandali. Pastor, okay lang pala, magkasala ako kasi si Jesus Christ na. Sandali. Ang totoong nanampalataya kay Kristo ay sumusunod kay Kristo. Kaya hindi ka pwedeng maging lisensya mo ito sa pagkakasala.
Kaya nga sa panahong ito, kung talaga ikaw na kay Kristo na, kahit mawalan ka ng trabaho, kahit magkasakit ka, hindi na ito ang nagdi-define sa'yo ngayon. O kahit na sabihin natin, you fail on your business or whatsoever, hindi na yan ang nagdi-define sa'yo ngayon. Dahil ang katotohanan ay tagapagmana ka na ng Diyos. Sabi nga sa atin, di ba, sa Romans 8 verse 17, At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kaluwalhatian. Amen. Tayo rin ba ay nagtitiis kung tayo ay dumaranas ng sakit, paghihirap, walang trabaho, o hirap sa negosyo? Nandyan ba yung pagtitiis natin? Are we with Christ? Kapag umihina na ang katawan natin, ang Diyos ay ginagamit ito para mas maging malalim ang relasyon natin sa Kanya. Parang sinasabi niya dyan na huwag kang matakot sa paghihina ng katawan mo dahil ang lakas mo ay nasa akin, nasa ating Panginoon Diyos. Ako ang magpapatibay sa iyo. Parang ganon. Di ba sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 29 hanggang 31. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. 30. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. 31. Kahit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng isang agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. Ganda ho doon, Liting ko lamang po, doon sa verse 29. Sabi niya doon, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Ikaw ba'y napapagod na? Ikaw ba'y nangihina na? Balik ka sa Panginoon Diyos. Attend ka ng Bible study. Attend ka ng church. Makipag-usap ka sa mga sabihin natin ay mga mananampalataya. Doon sa sumunod, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, hindi dahil hindi ka dapat magdepende sa iyong kalakasan bilang kabataan. Dahil maaari ka rin manlupaypay. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong yaman. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong kasikatan, ang iyong katanyagan. Maaari ka rin mapagod at manlupaypay. Ang sabi nga sa 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala. Yun po pala ang key. Magtiwala kanino? Kay Yahweh, sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu at sa ating Diyos Ama. Sabi nga, anong mangyayari daw po doon? Lilipad silang tulad ng mga agila. Hindi ho ibig sabihin nun, magkakaroon tayo ng pakpak. Ibig sabihin po noon, manunumbalik yung lakas natin. Sabi ron, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Kaya nga mga kapatid, stop chasing perfection sa mundong ito. Limit nating iniisip, pag ganito ang ginawa ko, mangyayari ito. Yes, it's good to plan. It's good to do whatever you want, whatever you can do. Pero stop chasing perfection sa mundong ito. Hindi natin kailangan magpa-stress sa pagpapapayat, pag-iipon ng kayamanan, o pagpapabango ng ating mga image sa mundong ito. Let's invest sa spiritual growth natin. Kumusta ba ang spiritual growth natin? Kaya nga po ngayon, ang daming mga manloloko, ang daming naloloko, ang daming na-abuse. Dahil nga, ang iniisip na ng tao is pagiging greed at pagiging gluttony. Yung pagiging makikita natin, di ba? Sa amin, katulad namin, sa business po namin ng construction, pag binigyan mo ng tamang quotation o tamang dapat remedy na dapat gawin, hindi sila dun titingin. Hindi titingnan nila presyo, which is good to consider. Pero, ang tanong ngayon doon is tama ba yung gagawin? Kasi marami po ngayon ang sabi nga ay o hindi lang yan.
sa politika, sa lahat ng area ng buhay. Ibig sabihin, nandun na po yung kasakiman, panluloko, at kung ano-ano pahong mga bagay sa mundong ito. Kaya nga po, napakahalaga po ang magkaroon po tayo ng spiritual growth sa lahat ng ginagawa natin. Are we doing everything na naka-align ba yan sa ating Panginoon Diyos? Hindi na yan ba ay tunay na pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos? Kaya stop chasing perfection sa mundong ito. Magtiwala sa process ng Diyos. Kahit nasisira ang katawan, kahit nalulugi ang negosyo, kahit na tila parang nawawala na tayo ng pag-asa sa mundong ito, ang Diyos ay kumikilos sa ating mga puso. Tulad ni Paul, na may tinig sa laman. Diba? Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 up to 10. Ngunit upang hindi ito ipagyabang, ang kamakanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 8. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong na hayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. 10. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka ako nagiging malakas. Amen. So nakita po natin na katulad ni Paul na may thorn in the flesh, sabi nga po dyan, ang weakness natin ay magiging platform ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kasi nga dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos, saan man tayo pumunta, ano man ang ating sitwasyon, hindi nga tayo pwedeng pabayaan. And we need to trust in Him. At kaya nga tayo doon nabubuhay sa bawat salita natin na pag-aaralan. Nakatulad nito. Na siyang bawat salita, na siyang nangungusap sa bawat pagkilos natin, pangyayari sa buhay natin. And that's how God works in us. Kaya nga, yan din po yung pamumuhay o live with eternal perspective. Ang mga problema natin ngayon ay temporary. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18. 2 Corinthians 4, 17 to 18. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinadanas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Kaya nga, bago tayo magreklamo sa mga sitwasyon natin ngayon, hanapin muna natin ang ating Panginoon Diyos. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Diba? Matthew 6:33. And His righteousness, and everything shall be followed. Seek ye first. Hanapin muna natin ang kaharian ng langit. At lahat ng ito ay matutunghayan natin. Kaya kapag nararamdaman nating mahina tayo, isipin natin, sandali lang ito. At papunta pa lamang tayo sa paraiso. Papunta pa lang tayo pabalik sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga doon sa sumunod na talata, sabi doon, panloob na pagkatao ang binabago niya araw-araw. Our inner self. Yan po yung binabago ng Diyos sa atin. Kaya nga sa bawat salita ng ating Panginoon, ang daming nababago sa buhay natin. Pero kung hindi ka umaattend, walang mababago. You're still stagnant. Nagiging stagnant ang isang tao kung hindi ka umaattend ng Bible study,
hindi ka umaattend ng church, hindi ka nag-aaral ng Bible. Kaya nga kung sinabi nga born again ka, pero hindi ka naman nagba-Bible study, hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi ka na-attend ng church, paano ka mababago ng Diyos? Paano niya babaguhin ang inner self mo? You're still the same. Kaya nga mga kapatid, ang inner self ay ang espiritu natin na binuhay na ating Panginoon sa Kristo. At yan ang kailangan natin upang mabuhay tayo. Sabi nga sa atin, di ba, na Ephesians chapter 2, verse 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Kaya nga, ini-scrutinize tayo ng Panginoon Diyos. Ang pagbabago sa atin ng Panginoon Diyos, kung bakit tayo patuloy na umaattend, patuloy tayo nagbabasa ng Biblia, patuloy tayong umaattend ng Bible study, ay dahil meron sa sarili natin na hindi pa kumpleto. Bagamat tayo niligtas na ng Panginoon Diyos dahil tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, may mga bagay sa buhay pa natin, sa isipan natin, na hindi pa inaayos ng Diyos. Hayaan natin na ayusin tayo ng Diyos. At ito'y patuloy na pinababanal ng ating Panginoon Diyos o yung sanctification sa pamamagitan ng banal na Espiritu para maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Diba sabi nga sa Romans 12 verse 2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Amen. Sabi nga, if you can kill it to your mind, you can kill it to your life. Sabi dito, di ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Ang battle ay nasa isipan pa lang. Hindi yan kailanman magiging sabihin natin sinubukan ng Panginoon kung sa isipan pa lang ay ginapin mo na yan. Maaring sinusubukan ng Panginoon at maaring lugmok na lugmok ka kasi nga in-entertain mo yung tukso. In-entertain mo yung mga makamundong bagay. Kailangan po natin, sabi nga doon, di ba? Sa talata, progressively renewal. At yan po yung ina-highlight dyan, yung talata. Progressively renewal. Sabi nga, little progress is still progress. Huwag tayong kagad gusto natin ang impact natin ng pagbabago natin, yung malaki kagad. Start doing small things sa buhay mo. Dahil hindi overnight ang pagbabago. Araw-araw. Ibig sabihin, ang pagbabagong ito ay dapat araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos at paghahangad sa katotohanan. Kaya nga pag may Bible study, attend ka. Dahil hinahangad natin ang katotohanan. At doon nakakakaroon tayo ng pananalangin. At doon, nakasusunod na ngayon tayo. Hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon Diyos kung walang salita ng Panginoon Diyos na ating sinusundan. Kaya nga kung hindi ka umaattend ng Bible study, anong susundan mo? Yourself. You're just following yourself, not God. Dahil hindi kailanman nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa salita ng Diyos. Kaya nga paalala sa atin yan, di ba? John 8 verse 31 to 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. 32. Makikita ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Sabi po doon, sinasabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. O tayo, hindi man tayo Hudyo ngayon, nung panahong yon,
Tanong, naniniwala ba tayo talaga sa Kanya? Sabi, ang mga naniniwala daw sa Kanya ay ito, kung tinutupad ninyo ang aking aral. Paano natin tutuparin ang aral ng Panginoon Diyos kung hindi ka umaattend ng Bible study? Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi ka umaattend sa church. Sabi nga, kayo nga'y tunay na mga alagad ko kung ginagawa mo yan. Makikilala ninyo ang katotohanan, yung nasabi doon, pag nagbabasa ka ng Bible study, pag umaattend ka ng Bible study, pag nagbabasa ka ng Bible, at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Huwag natin hingin ang kalayaan sa mga payo ng pastor. Okay din yun. Pero hayaan natin na tayo ay mabuksan ang salita ng Panginoon Diyos. Nowadays, mas naniniwala tayo sa pastor kaysa sa salita ng Diyos. I'm not saying disregard natin yung pastor. Mabuti naman yun. Kaya nga, I do believe na pag kinausap niyo yung pastor, babalik siya sa salita ng Panginoon Diyos. Ano yung sinasabi ng Biblia? What the Bible says. Hindi what He says. Kaya nga, ibig sabihin ng progressive renewal ay hindi biglaang pagbabago. Kailangan natin na matunghayan yung salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka umaattend ng Bible study, umattend ka. Parang pagtatanim lang yan eh. Hindi overnight na magbubunga isang halaman. Di ba? Hindi pwede pag tinanim mo yung buto, bukas may bunga na. Kinakailangan mo, sabi nga eh, ng araw-araw na dilig, sikat ng araw, at pag-aalaga. Kaya sa ating spiritual life, ganito rin. Kailangan natin na araw-araw ng pakikipagtagpo sa Diyos para mabago at lumago. Kung gusto nating mabago ang buhay natin at transform life, matin ka ng Bible study. And that is the key. Marami po naghahanap ng instant solution. Gusto nila isang dasal lang, okay na ang lahat. Pero hindi po ganun ang diskarte ng Diyos. Ang gusto niya, kasama natin siya sa journey natin araw-araw. At siya ang nagmamaneho ng buhay natin. Parang pag-aaral lang yan. Hindi ka naman gagaling kagad sa math o sa Bible kung isang beses ka lang magbabasa ng libro, di ba? Kailangan mo mag-practice araw-araw. Kailangan mo sundin. Kaya nga po ang susi. Bigyan ko po kayo ng susi. Tatlong susi patungkol dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Bible study, pananalangin, at pagsunod. Umattend ka ng Bible study, lagi kang manalangin at sumunod ka sa bawat salita ng Diyos na iyong nababasa, napapakinggan. Ang Bible study po, ito po yung paghahangad ng katotohanan. Dahil sa Bible study, doon mo makikita ang totoo. Doon mo malalaman ang tunay na salita ng Diyos. Hindi lang po ito basta-basta ng pagbabasa o ng Bible. Kailangang intindihin natin at isa puso ang bawat verses na ating natututunan. Kaya nga, sa bawat pagbabasa natin, tanungin natin ang sarili natin, anong sinasabi ng Diyos sa akin dito? Huwag nating sabihin na, ano yung sinasabi, Lord, itong salitang ito, para ito kay ganito, kay ganyan. Hindi. Siya mismo ay nangungusap sa atin. At paano natin ito i-apply sa buhay natin? Hindi ito para kay ganito, kundi para ito mismo sa iyo. Yan po ang Bible study. Sa pananalangin, hindi lang paghingi ng pabor. Kasi di ba, pananalangin, di ba, ang tingin natin kay Lord, Panginoon, hindi Panginoon. Panginoon. We always seek what we can get to God. Yes, lahat naman makukuha natin kay Lord.
Pero ang tanong, yan ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Our God wants us to transform. Kasi hindi niya tayo kayang baguhin kung nananatili pa rin tayo sa dati nating pagkatao. Ang panalangin ay pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos. Ito yung pagbabahagi ng ating puso. Binibigay natin yung ating puso. Kung gaano yan karumi, kung gaano yan kabuti, kung gaano yan, at lahat yan, i-refine ng Diyos. And then din ang paghingi ng guidance. At higit sa lahat, ang pasasalamat na lagi nating kinakalimutan, na lagi nating hindi binibigyan ng halaga, na lagi nating hindi binibigyan ng importansya. Kaya nga, isang tip, mag-set po tayo ng specific time para magdasal araw-araw. Kahit 15 minutes lang, malaking bagay na po yan. Yan po pananalangin. At kailangan din po natin ito, yung pagsunod. Dahil ang tunay na test, kung nagbago ka, nabago ka, o binago ka talaga, ay kung sumusunod ka sa mga utos ng Diyos. Hindi sapat na alam mo lang na tama ka. Kailangan mo itong gawin. Hindi sapat na positive thinking ka lang. Emotionally, good vibes ka lang. Hindi po. Kailangan nating sundin ang bawat salita ng ating Panginoon Diyos. Kahit ng ating pamahalaan ay kumisan parang hindi maganda. We need to trust God. Instead na magreklamo, siyempre hindi naman natin dapat i-tolerate yung kasamaan. Pero hindi natin dapat tayo naman ang magre-rebelde o tayo naman ang malalaso ng puso natin dahil sa mga nangyayari sa mundo. Wag nating hayaan na tayo impluwensya ng mundong ito. Let God influence us. Parang ganito lang yan. Kung alam mong dapat magpatawad ka, pero nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob, kailangan consciously mag-decide na magpatawad kahit mahirap. Dahil yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Napakahalaga po na alamin natin ang katotohanan ito. Bakit? Una, para labanan natin ang takot sa pagdududa. Kaya marami pong Kristiyano ngayon nagtataka, ikaw ba'y nasa tamang daan pa? Pagka siguro tinanong mo yung Kristiyano, ikaw ba'y nasa tamang daan pa? Yan bang nilalayon mo ay talaga ba pinagagawa sa ng Panginoon Diyos? O nga, no? Madali kang ma-shaken. Kasi nga, wala sa iyo salita ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, kapag naiintindihan natin, ang panloob nating lakas ay galing sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo matatakot sa mga pansamantalang problema. Di ba sabi sa atin ng Philippians chapter 4 verse 13? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa kalakas na kaloob sa aking Kristo. Di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ho? I can do all things through Christ who strengthens me. Na sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, hanapin natin ang lakas na galing sa Panginoon Diyos, hindi para mabago ang sitwasyon mo. Dahil tandaan natin, ang Lord, hindi niya hayaang mangyari sa buhay natin ang lahat na nangyayari ngayon kung wala siyang plano. Bakit? Isa pa, dalawa, para mag-focus tayo sa eternal. Ang mundo ay nagtuturo sa atin ng magpakasama o magpakasasa sa mga material na bagay. Pero ang Diyos ay tumatawag at patuloy na nanawagan sa atin na mag-invest sa spiritual. Sabi nga sa atin, di ba, ng Colossians chapter 3 verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Yan, dalawang bagay. Paalala sa atin ng Panginoon, hindi po yan inventology lang. Sinabi po yan ang salita ng Panginoon Diyos.
Let's invest in kingdom of God. Katlo, para makita natin ang layunin ng paghihirap. Bakit nga ba natin nararanasan ang paghihirap na yan? Kung wala sa iyo ang salita ng Panginoon Diyos at hindi ka nare-renew day by day, hindi mo makikita ang layunin. What is the purpose of God? Bakit mo dinadanas ang paghihirap na yan? Ang sakit na yan? Ang bagay na yan? God can crush your sickness, your poverty by doing what God will to you. Kahit nasisira ang katawan natin, ang mga pagsubok ay instrumento ng Diyos para palakasin ang ating pananampalataya at magbigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos. Di ba sabi sa atin ng James chapter 1, verse 2 hanggang 4? Mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Diba? Sabi doon, sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas na iba't ibang uri ng pagsubok. Diba? Ayaw natin yan eh. Lord, tanggalin mo sa akin, di ba? Pag nananalangin tayo, Lord, alisin mo yung pagsubok na ito. Mali pala yun. Bakit? Instead of that, ask strength from God. Bakit? Kasi maaring yung purpose niya hindi mangyayari kung hindi mo malalampasan yan. Dapat din, sabi ito sa verse 3, dapat ninyong malaman na ang napapatatag ng ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hindi ka tatatag kung aalisin ng Diyos sa buhay mo yan. At verse 4, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. And that is the purpose of God. Kung ikaw ngayon ay may karamdaman, may mga problema, ano man ang problema, magpakatatag ka. Hingin mo ang lakas sa ating Lord. Kaya nga, mga kapatid, lagi tayong maglaan ng oras sa Panginoon, araw-araw. Ang daily renewal ay mangyayari lang kung nakakonect tayo sa ating Panginoon Diyos. Are you still connected with God? Patuloy po nating basahin ang salita ng Diyos. Manalangin. At tulad nito, makinig po sa mga sermon na maaring magpalalim ng ating pananampalataya. Share natin ang katotohanan sa iba. Pag nakikita natin ang pagbabago sa sarili natin, gamitin natin ito para ma-encourage din ang iba. Diba sabi sa atin ng 1 Thessalonians 5 verse 11? Dahil dito, palakasin ninyo ang inyong loob. Palakasin ninyo ang bawat loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Yan. Okay. Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. At nangyayari yan, di ba, sa pag-fellowship natin. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, huwag natin kalimutan ang mga pagtitipon. No? Kaya nga kung ikaw ay nalulugmok sa mga katanungan, mag-attend ka na Bible study. Tandaan po natin sa aking pagtatapos, ang pisikal na panghihina ay hindi tanda ng pagkatalo. Sa halip, ito ay invitation ng Diyos para mas lumapit tayo sa Kanya at makilala ang totoo nating identity bilang Kanyang anak. Kahit bumagsak ang katawan natin, negosyo natin, o ano pa mang bumagsak, ang espiritu natin ay lumalakas dahil kay Kristo. Diba? Nabasa rin natin kanina sa 2 Corinthians 12 verse 10. Kung saan tayo mahina, doon tayo nagpapalakas. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Hindi tayo para sa mundong ito. Ang tunay nating bahay, ang tunay nating katawan, ang tunay nating kaganapan ay nasa langit na.
Kaya nga po dito sa ating paksa ng 2 Corinthians 4:16 ay hindi lang positive thinking. Ito po'y katotohanan ng gospel o ng ebanghelyo. Na kahit mahina tayo sa ating panlabas, ang Diyos ay kumikilos, gumagawa sa ating puso para ihanda tayo sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob at ang pinakamagandang bahagi ng buhay natin ay nasa hinaharap. Kaya nga, ang tema rin po ng aming church ngayon for this years, no, is, sabi nga, is about new thing, no? Looking, something na, sabi nga ay, yung past natin, looking the past and moving forward. Hayaan natin at maging tungtungan natin ang mga kabiguan, ang mga sabihin natin ay mga failures sa tingin natin, at hayaan natin na mapufulfill diyan ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, dito po ako magtatapos at sa ating topic ngayon sa 2 Corinthians 4:16 na pinamagatan natin na renewed by day, embracing inner transformation. Nawa, tayo po inapagpala ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. At mamaya meron tayong special guest para magre-reflect din after ng Venice Reflection. God's morning muli mga kapatid, dito po sa ating napag-aralan. Ito ay nagbibigay ng pag-asa. Sa gitna ng paghihirap, sinasabi po nito na kahit na ang ating panlabas na anyo ay humihina, ang ating panloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Ito po ay tumutukoy sa ating panlabas na anyo, sa ating pisikal na katawan na dumaranas ng pagtanda, sakit at paghihirap. Ito ay tumutukoy sa ang panloob na pagkatao naman ay tumutukoy sa ating espiritual na buhay, ang ating relasyon sa Diyos at patuloy na lumalakas at nagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang talatang ito po ay nagpapaalala sa atin na ang mga pagsubok sa buhay ay pansamantala lamang. Sa halip mawala ng pag-asa, dapat tayong magtuon ng espiritual na paglago at walang hanggang kaluwalhatian. Ito po ang naghihintay sa atin sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pakikipag-ugnayan sa ibang mga Kristiyano. Ito po ay nagpapalakas sa atin ng ating pananampalataya at makaranas ng pagbabago sa ating pagkatao sa araw-araw. Hindi po instant noodles lang na panandalian ang pagbabago. Ito po ay unti-unti. Hindi po natin namamalayan na nababago na tayo sapagkat nakatuon tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo nakatuon sa pansariling kagustuhan lamang. Yung mga ginagawa natin ay nakaayon na sa ating Panginoon. Humihingi na tayo ng gabay, guidance sa ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ay nagpapaalala sa atin na kahit na anong kasikatan o kahit anong tagumpay ang narating mo sa buhay, kung wala kang Kristo sa iyong puso ay baliwala rin, sapagkat dapat po ang pinag-ini-investan natin ng panahon, ng time ay ang pag-aaral o pagsaliksik sa ating Panginoon, sapagkat yun po ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Yung pong mga naandito ay pansamantala lang. Yung kagandahan, yan po ay lumilipas. Yung kayamanan, yan po ay nauubos, yan po ay nasisira. Pero yung kayamanan na panlangit, yan po ay kailanman ay hindi masisira. Yan din po yung magiging guide natin upang tayo ay magtagumpay dito sa mundong ito. Dito sa makasalanang mundong ito. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat.
Amen. At yun naman, tayo ho ay may special guest. At tingnan natin ang kanyang reflection dahil nandito na rin naman siya. Sige, din. God's morning po. And Happy New Year, everyone. Napakaganda po ng ating verse na tinalakay para sa araw na ito. At ito po ay nagpapaalala sa atin na sa buhay natin, sa araw-araw, may mga laban, may kahinaan, may kapagsubukan. Pero ang sabi po dito, ang pangako ng Diyos, hindi dito natatapos. Kasama natin ang Panginoon. Napakasarap alalahanin na ang perfect love po ni Jesus ay enough para tignan natin kung paano tayo lalaban sa buhay. Kaya, ang sarap pong pakinggan ng salita ng Diyos. At ito po ay makakamtan natin sa pamamagitan niya ng pagbabible study, fellowship, pag-attend sa church, at palagi po nating tandaan, ang pag-attend po sa church, kailangan pinagbubulay-bulay po natin kung ano po yung ibinibigay na salita ng Panginoon. Ang mga pastor po natin, instrumento po ng Panginoon na ginagamit ng Diyos para po palaguin ang ating spiritual life. At gawin po nating tungtungan din ito para maging malago po ang ating spiritual na buhay. At palagi nating bigyang panahon ang mga salita ng Diyos para palaguin tayo sa pang-araw-araw. Nang sa ganon, ang hamon ng ating buhay ay hindi lang natin pagtuunan ng pansin doon sa mga kapagsubukan. Bagkus, magpasalamat tayo sa mga kapagsubukang nararanasan natin dahil dito pinararanas ng Panginoon kung gaano siya kabuti at kung gaano siya katapat sa buhay natin. Iyon lamang po at magandang umaga. God bless everyone. Amen. Praise God. Salamat. At sa ngayon po ay tayo naman dadako sa ating mga kapatid online. At una, batiin na natin ang birthday girl kay Zoe, sa anak po ni Sister Malu. Diyan sa Canada. Yan. At pagbati rin natin ngayon sa ating mga kasama kapatid online. Yan, no? Ang ating birthday girl din. Ang siyang nasa unahan na aking comment, si Nanay Gori Benaluz. No? Nanay Gloria Benaluz. Yan, birthday girl natin. Yan, at pagbati natin syempre sa kanyang anak din, kay Joseph, no? Kapus, na birthday din, no? At, ayan, dyan sa Bulaking Chaong, yan. At, kasama rin naman natin, dito sa ikalawa natin, ay dito sa Makati, no? Siyempre, batiin natin ang Rianes family, yan, kay, sa pangunguna ni Sister Babes at kay Kuya Ramil, no? Yan, at ang kanilang mga anak diyan sa lugar ng Makati. Yan, ating kapatid, no? Sa Sister Babes at saka si Kuya Ramil. Yan. At yan, sinundan po yan ang ating kapatid naman sa Villa Escudero. Kasama rin po natin si ang Patual family at kasama po natin si Nay Winnie Patual at pagbati natin sa buong pamilya, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Yan, yan. At sinundan po yan ni Ate Tina, no, mula sa Tarlac, no. Yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Apong Tina. Yan. Christina Capadosa, yan po, asawa ng aking partner sa ECMS Construction. Yan, kasama po na din natin ngayon. Ano ho? At pagbati sa inyong mga anak at sa inyong mga apo at sa buong family. Yan. At sino pa po? Yan, kasama rin natin si Nay Marta. Siyempre, kung nandiyan si Ate Marta, nandiyan din si Kuya Chris. At pagbati na rin natin sa buong pamilya. No? Yan, kay Kuya Chris, kay Ate Marta, dyan sa Bulaking Chaong, at sa buong Silang, Artillaga, Benaluz, Malasmas family. Yan. Tama po natin. At yan. Kasama rin po natin from Bacolod City. No, kasama po natin si Kuya George Pios, no, at pagbati natin ng Happy New Year din sa buong pamilya diyan sa Bacolod, no, sa ating lahat dito po ngayon na kasama natin ngayong umagang ito. Happy New Year, Happy 2026, no. At ngayong taon na ito ay
ito yung ating unang salita, o the Word of God natin na ito ngayon dito sa God's Morning. No? At yan, pagbati sa inyong pamilya dyan, Kuya George Pios. At syempre kasama rin natin ang Nonoso family, yan sa pangunguna ni Ate Nela, at pagbati sa buong pamilya, yan, kaila Kuya Tony, at sa inyong mga anak at apo. No? Happy New Year yan sa inyo. At syempre, kasama rin natin ang Andal Artillaga family, no, sa pangunguna ni Pastora Fe, no, at isang pagbati ng Happy New Year din, Pastora Fe, diyan kay sa inyong buong angkan, sa inyong pamilya, no, sa inyong mga anak. Yan, nauna ko nang batiin kanina ng happy birthday si Zoe, ang inyong apo, at ang inyong anak na si Malu, siyempre kay Michelle, kay Mark, at sa inyong mga apo kay Sak, kay Suri, at kay Chloe. Yan po. Yan. At sino pa? Yan. Okay. Sa comment ni Sister Babe, salamat Panginoon dahil sa inyong mga salita at pangako. Tumitibay kami lalo na kapag dumarating sa amin ang kahinaan. Maramdaman natin na nasa atin ang Panginoon kapag dumarating ang panghihina sa atin ang Panginoon. Kapag dumarating ang panghihina sa atin, siya pa rin ang nagpapaalala na nandyan siya at bigla na lang tayong nabubuhayan kapag naisip natin ang ating mga napag-aralan sa kanyang salita. Kaya dapat bawat salita na nababasa natin sa Bible ay lagi nating isaisip at isapuso dahil yan ang sandata natin sa ating panghihina. Amen. No, salamat, Sister Babes. At syempre kasama rin natin from Osamis City, ang pamilya C, yan, sa pangunan ni Dr. Julia, at syempre ni Sir Dodong. Happy New Year sa inyong lahat yan. Syempre kay Johan, kay Kerwin, at kay Johnson. No, at sa buong pamilya, ang pamilya C, dyan sa Osamis City. Yan. Okay. Yan, ito naman kanina. Yan. Yan, kasama rin natin. Kanina nag-reflect sa atin si Caroline, yung aking kapatid. Ayan. That's all. No, happy birthday, Sui, sabi ni Nay Winnie. Yan. No? Yan. At yan. That's all. Wala na ho. No? Wala na nga yata. Okay. So, hopefully, nabanggit ko lahat. No? Yan. At dahil dyan, mga kapatid, tayo po ay magtatapos na. At ngayon, taong 2026, no? Nawa, tayo po ay napagpala ng salita na atin pong napag-aralan ngayong araw na ito. Mula sa 2 Corinthians 4:16, ang ating pong title ay Renewed Day by Day, Embracing Inner Transformation. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa taong ito sa pagbibigay ng iyong salita. Mula po, Panginoon, sa 2 Corinthians 4:16, O Lord, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng tamang direksyon kung paano namin tingnan at kung paano namin hakbangan ang bawat sitwasyon sa aming buhay. At sa taong ito, ay kami po ay napagpala mo, Panginoon, dahil sa salitang ito na inyong pinagkaloob. Naniniwala po kami na ikaw ang siyang nagbigay ng salitang ito upang aming kilusan, panampalatayan, at upang maaming magamit sa aming buhay. Upang patuloy kaming magtiwala sa inyong biyaya at sa inyong awa. Lord, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng iyong gagawin, Panginoon, sa aming buhay. Na siya rin po aming naatapik, Panginoon, na patuloy kami na tingnan ang mga layunin na ninanais mo sa lahat ng aming mga pinagdaanan for 2025. Alam po namin, Panginoon, na for 2026, Lord, ay ikaw ay patuloy, Panginoon, na magkakaloob sa amin ng kapahayagan patungkol sa mga nangyari. Looking Lord, mga paso, Lord, sa aming buhay, nandito po kami to move forward, Lord, upang makita namin, Panginoon, ang kaganapan ng iyong bawat salita sa aming buhay.
Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat at patuloy na gamitin mo ang bawat isa upang maging daluyan ng iyong pagpapala. Again, O Lord, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at patuloy, Panginoon, ay dinadalangin namin na itong taong ito, Panginoon, ay siya magbibigay sa amin ng lakas, panibagong lakas upang kami ipatuloy na manampalataya, O Lord, at manindigan sa iyong salita. At salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala, O Lord, sa aming buhay, na kung gaano kahalaga ang bawat salita na namumuhay sa aming buhay. Lord, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang oras, Lord, sa lahat ng aming ginagawa, iniisip, at nilalakaran. Kaya, Panginoon, sa aming pagtatapos, Lord, kami po ay nagpapasalamat din sa buhay ng batang si Zoe. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang gabayan, O Lord, ingatan, O Lord, at patubayan sa kanyang buhay na ito. Dinadalangin namin na ang pamilyang ito ay patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan at ng patuloy na daan sa pananampalataya bilang isang iyong mga anak at tagasunod. Sa lahat ng ito at sa bawat isa na narito ngayon, patuloy naming pinapanalangin ang kalalagayan at dalangin namin ang kagalingan sa sino man may karamdaman, O Lord, at patuloy na provision sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siya nagpo-provide, na siya nagpapagaling, at siyang Diyos na sa amin ay laging sumasama. Saan man kami pumunta, ikaw ang aming sandigan. Again, O Lord, sa lahat ng ito po ay aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesu Cristo. Amen. Mga kapatid, Happy New Year! Happy 2026. No, yan. At ngayon, Happy New Year, everyone. And God's morning, everyone. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Ay, again, meron ditong request, reflection daw ni Lola Cora. Ay, hindi na po. Overtime na. Okay. Bye-bye. Happy New Year, everyone. God's morning. Nagigising lang daw po niya. Saka na daw po yung request.